Los Angeles Lakers angat sa top 2 pag nanalo bukas sa Jazz. At Lakers handang ibigay ang mga draft picks para sa isang blockbuster trade. Pero bago yan, ang Los Angeles Lakers at Utah Jazz ay muling magsasagupa bukas. Ngunit sa pagkakataong ito ay sa home court ng Jazz. Target ng Lakers ang kanilang ika-4 na sunod na panalo at pangalawa kontra Utah ngayong season. Galing ang Lakers sa 4 na araw na pahinga kaya inaasahang mas energetic ang mga manlalaro ng buong team. Isang malaking bagay lalo na at gigil ang Jazz na makabawi matapos ilang dominahin na karaang mga laban. Hindi magiging madali ang pag-uwi ng panalo lalo na laban sa Jazz na ngayon ay nasa 2-game losing streak at desperadong makabalik sa winning column. Noong nakaraang laban, nahirapan ang Lakers pigilan si Keyonte George na pumuntos ng mataas mula sa field, pati si Lauri Markkanen na nagtala ng 31 points. Sa kabila nito, sapat ang talento ng Lakers para tapatan ang opensa ng Jazz at tuluyang manaig. Inaasahang maglalaro si LeBron James sa kanyang unang road game ng season. Nagbigay siya ng passing clinic noong ang laro at magiging interesante kung maipagpapatuloy niya ito. Mas magiging malinaw rin kung paano nagfi-fit ang buong rotation ngayon na mas healthy na sila. May pagkakataon ding makuha ng Lakers ang top 2 spot sa Western Conference bukas dahil natalo ang Denver Nuggets kanina kontra Sacramento Kings. Hindi lang iyon, malaki rin ang posibilidad na humaba pa ang winning streak ng LA dahil maganda ang kanilang schedule. Pagkatapos ng Jazz, haharapin nila ang mga team na kasalukuyang nag-struggle tulad ng Pelicans, Clippers, Dallas Mavericks at Toronto Raptors. Asahan na babawi ang Utah sa depensa lalo na sa paint kung saan sila tinalo ng Lakers. Magiging chess match ito sa pagitan ni JJ Redick at Will Hardy. Lalo na balak ni Coach JJ Redick na gamitan ng Twin Tower rotation laban sa Jazz bukas para mapigilan ang opensa ni Lauri Markkanen. Ngulit kung muling magpapakita ng matinding laro sina LeBron, Doncic, Reeves at ang buong roster, posibleng makuha ng Lakers ang isa na namang panalo at patunayan na karapat-dapat silang umangat sa standings. Samantala, nare-report naman na kahit nasa mahabang break ang Los Angeles Lakers, patuloy pa rin umano ang kanilang pagtatangkang makuha si Daniel Gafford mula sa Dallas. Habang nasa pahinga ang koponan, abala ang Lakers management sa pagbuo ng mas solidong direksyon para sa darating na season. Sinimulan nila ito sa mismong front office, kung saan tinanggal na ang dalawang kapatid ni Jeanie Buss upang magbigay daan sa bagong istruktura. Ipinapasok naman daw ni Mark Walter ang dalawa niyang Dodgers executives patungo sa Lakers upang makatulong sa pag-aayos ng organisasyon. Pagkatapos ng internal moves na ito, nakatutok ngayon ang Lakers sa pag-antabay kung kailan bibitawan ng Dallas si Gafford na kasalukuyang nasa trade block. Kahit na nag-struggle si Gafford sa Mavericks matapos matrade si Luka Doncic, bumaba ang kanyang production sa 10 points, 6 rebounds, 1.5 blocks at humigit kumulang 65% shooting. Interesado pa rin ang Lakers dahil nakikita nila siyang mahalagang rim protector. Ayon sa mga ulat, gusto ni Coach JJ Redick na mas mapalakas ang depensa ng koponan. Kulang pa raw isang consistent na defensive partner sa ilalim at nakikitang sagot dito si Gafford. Nais ni Redick na iangat ang defensive rating ng Lakers mula sa kasalukuyang number 18 patungong top 10. Malaki ang maitutulong dito ng mataas na offensive rebound rate at shot blocking presence ni Gafford. Handa raw ang Lakers na magbigay ng ilang draft picks at mga role players kapalit ni Gafford. Gayunpaman, may ilang analyst ang nagsasabing mas mainam hintayin ang off-season para makakuha ng mas batang big man sa buyout market. Isa sa mga nababanggit ay si James Wiseman na kasalukuyang injured ngunit inaasahang magiging murang signing at makapagbibigay ng spacing at defensive intensity kapag bumalik sa kondisyon.